Yes, and once again, thank you so much, ladies and gentlemen, and a pleasant good day to everyone. Muli po tayong nagbabalik sa Himpapawid upang magtalakay ng iba't ibang uring kaganapan sa buong kapuluan ng aking bansa at sa iba yung dagat. At muli, ako po ay bumabati sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga taga-subaybay, mga tagapakinig, ganon din sa aking mga followers sa buong bansa at sa iba yung dagat. At sa Kabikulan, Diyos marahay na aldaw sa Indogabos mga tugang, at sa probinsya naman ng Albay, especially to the municipality of Buwas and Barangay Maramba, including municipality of Lipon. Yes, magandang araw po muli sa inyong lahat. Sa Kamaynilaan at sa mga kadugnog ng mga probinsya, particular to the province of Rizal, good day again to all of you. Yes. Sa ngayon po tayo po ay tatalakay sa isang ilang paksa, mga kababayan. No? Alam po ninyo, malapit nang magtapos ang buwan itong Hunyo at papasok na ang buwan ng Hulyo. No? At ang month of July ay nagasimula na po ang mga pagpupulong ng iba't ibang grupo, partikular ngayong darating na December 1. Yes. Ito po ay napakahalagang kaganapan sa mga mamamayang umaasa sa serbisyong ng gobyerno. No? At yung mga papalaot naman ay naghahanda na po yan. Nagkakaroon na ng mga anik-anik na pagpupulong. Nagkakaroon na din ng iba't ibang mga iniisip na plataforma. Alam po ninyo, sa aking karanasan at pag-ikot-ikot, sa loob ng itinakdang mga kampanya ng Commission on Election para sa barangayan, sa aking pag-iikot nung kapanahunan ay isa lang ang nagtanong sa akin. Sabihin na natin ang aking inikot ay 32,000 voters registered. 32,000 voters registered at 10,000 voters registered na mga kabataan. Bali, sumatotal ay 42,000 registered voters. No, isa lang ang nagtanong kung ano ang plataforma. Isipin mo, sa 42,000 registered voters, ganun pa man, hindi pwedeng wala tayong plataforma kung tayo ipapalaot sa larangan ng politika. Ito ay bilang maging salamin at giya ng mga botante, mga kababayan. Kaya, alam mo, dalawa lang ang gusto kong marinig sa isang kandidato. Kung ako sana ay magtatanong, dalawa lang sana. Una, kailangan ang nakaupo, especially ang punong barangay, ay bumaba sa kanyang mga purok o kaya mga sitios. Aktwal na makita ang sitwasyon o kalagayan, hinaing din ng mga constituents na nasa lugar niya. Siya mismo, alam mo, kailangan mausap pa rin yung trompa o kaya yung megaphone. Bakit ka mo? Sa pagsundo pa lang may pinipili na. How come sa ayuda? Sigurado ko, pag may nagtanong o may natanong sa isang barangay sa ayuda, isa agad ang maririnig mo, may pinipili na bibigyan ng ayuda. Sana hindi na mangyari ito sa mga susunod na uupo pa. Kapag ang isang namumunong punong barangay ay nandun sa laylayan ng kanyang mga nasasakupan, tanungin, ang hindi dumating, huwag magreklamo. Dahil hindi siya dumating, ayaw niya. Napakinggan, hindi siya pwedeng magreklamo kung walang selfie o may selfie. At kung mayroon plataforma o mayroon mga aksyon ang isang pinuno. Dahil di niya naririnig yun.
hayaan mo na ang ganyan. At least, hindi na halata o nakita na yung nagsundo ay may pinili. Bakit? Megaphone o trompa ang gumagamit. Napaka-importante at effective po ang isang bagay niya. Number 2, kung ano man ang request, basta sa kabutihan, legal, granted. Ang tawag sa isang namumuno, aksyon agad. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik mga kababayan. Kapag kapakanan ng mga constituent sa isang barangay ang pangangailangan o ang kailangan o kinakailangan ng isang ng kanyang mga constituent. Kapakanan. Dahil nandiyan na ang tinatawag na pag-focus sa peace and order. Isipin ko, napaka-importante yan. Pag-unlad, maunlad na lahat. Ipagpapatuloy na lang. At ang isang naghahangad na tumakbo, lalo na yung mga tatalo, abay tumakbo muli kayo. Kung nakikita nyo mayroon karagdagan, dahil ang lahat ng tumakbo naman ay may mga nagawa yan. Di pwedeng wala. No, may mga nagagawa sila. Di lang natin nakikita. Lalo na kung ayaw mag-participate ng iba. Ganun pa man. No. Ay, huwag natin sisihin sila. Kung nakikita natin na mayroon kakulangan ang isang gusto o kaya nakikita mo na ikaw isang constituent pero gusto mo may nakikita ka na hindi akma, idagdag, pero hindi talaga nagagawa. Lalo na yung pangangailangan talaga na hindi natutugunan. Abay, tumakbo ka na. Ngayong darating na halalan sa barangayan. Bakit? Para masabi mo yung gusto mo, di ka man palarin o palarin, at least mayroon kang nagagawa o nasunod mo yung kampanya mo sa iyong sarili. Hindi ka nga lang pinalad o pinagbigyan ng mga mamamayan na nasasakupan ng isang barangay. No? Ganun po ang nangyayari. At yung mga naging mga tumakbo naman na hindi pinalad, kung saan-saan na posisyon sa lokal ay hindi sila. Abay, panahon na ito para tayo o sino man ay pumalaot sa December 1. Preparado na yan mga yan. 2 taon pa lang, no? Eh ngayon pa kaya na July na, no? Sigurado ko sobra na yan sa preparado. Planning na lang yan. Nakaplano na. Okay? Nagpaplano pang anik-anik kaunti yan. No? Kaya muli, sa mga hindi pinalad pero gustong maglingkod, abay, kailangan po ninyong pumalaot para masabi ninyo ang mga dapat ninyong sabihin sa taong bayan. Kailangan lumaban ngayong darating na eleksyon sa December. Yung mga hindi nila. Alam niyo kung bakit? Dahil ang buhay natin ay parang isang sugat. Kung minsa'y panalo, kung minsan ay talo. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. Kung talo sa ngayon, may bukas pa naman. Huwag lamang susuko, ituloy lang ang laban. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. Ang umaayaw
umaayaw. Saan mang larangan, laging may labanan. Maging sa pag-ibig, may panalo talunan. May nasasaktan, maraming luhaan. May nagtatagumpay ng walang hanggan. Oh. Ang buhay natin ay parang isang sugat. Kung minsa'y panalo, kung minsan ay talo. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. Ayun sa once again, thank you so much. At muli, ito yung bang lingkod, Dindo Barcelona Lacostales. Once again, thank you and good day, Lolo. I love, yeah.